Ang stagflation ay salitang malamang na madalas maririnig sa mga susunod na buwan. Ibig sabihin, sabay tumataas ang unemployment at bumabagal ang ekonomiya habang mataas pa rin ang inflation. Hindi ideal ang alinman sa mga kinalabasan na ito, pero kapag sabay-sabay naganap, isa ito sa pinakamalalang senaryong pang-ekonomiya. Isang bagay na maaaring magdulot at nagdulot na noon ng mga taon ng paghihirap sa ekonomiya o ng pagbagsak ng buong sistemang pang-ekonomiya. Napakasama nito dahil ang paggamot sa mga problemang ito ay lalo lang nagpapalala sa iba pa, kahit sa teorya man lang. Ang mababang interest rates at labis na pag-imprenta ng pera ay maaring magpasigla ng merkado at saglit na magmukhang maganda ang paglago. Pero ang mas maraming pera na pumapasok sa ekonomiya ay lalo lang nagpapalala ng implasyon. Ang pagtaas ng interest rates at pagbawas ng pera ay isa ring opsyon. Kaya nitong pigilan ang implasyon, ngunit magpapahirap din sa ekonomiya. May mga paraan para mapalaya ang ekonomiya sa ganitong sitwasyon. Pero kailangan ng maingat at dedikadong pangmatagalang plano at pansamantalang sakripisyo. Sa huli, mabuti man o masama, mararamdaman ng halos lahat sa mundo ang mga sakripisyong iyon. O, mainit ang usapan tungkol sa stagflation sa US ngayon. Pero may pribilehiyo pa rin silang ilipat ang implasyon at pagbagal ng ekonomiya sa ibang bansa dahil US dollar pa rin ang pangunahing reserbang pera ng mundo. Hindi pa kasama dito na maraming ibang bansa ang masasabi nating mas malalim na ang pagkakalubog sa ganitong sitwasyon. Bakit nga ba malaking problema ang stagflation? Bakit ito naging malaking problema ngayon? Anong mga sakripisyo ang kailangan para mawala ang stagflation at bumaba ang inflation? Ang sentral na bangko sa Amerika at karamihan sa mundo ay may dalawang mandato. Panatilihin ang buong employment at stable na presyo. Ang dahilan kung bakit nakakatakot para sa Federal Reserve ang stagflation ay dahil nabibigo ito sa parehong layunin na nagbibigay dahilan sa kanilang pag-iral sa simula pa lang. Ang mga KPI na ito ay nangangailangan ng paliwanag dahil may ugali ang mga ekonomista na magbigay ng di magandang pangalan sa mga bagay. Ang full employment ay hindi nangangahulugang zero ang unemployment. Ito ang pinakamababang unemployment level na kayang mapanatili. Kung walang naghahanap ng trabaho sa ekonomiya, maaari itong magdulot ng parehong problema tulad ng sobrang naghahanap ng trabaho. Mahalaga ito mamaya, kaya tandaan mo ito. Ang stable na presyo ay hindi ibig sabihin na hindi nagbabago ang presyo, kundi tumataas ito ng halos 2% bawat taon. Isang layunin na itinakda ng Fed noong 2012. Ang ideya dito ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ay nagbibigay ng insentibo sa mga tao na gamitin ang kanilang pera ng maayos, imbes na itago lang dahil ang perang di ginagamit ay unti-unting mawawalan ng halaga. Ang mga layunin na ito ang dapat tandaan habang sinusuri natin ang issue, lalo na't tahimik na binabalaan ng Fed na posibleng magkakaroon ng malalaking problema ang ekonomiya sa implasyon at kawalan ng trabaho. Ano ang nangyayari at sanhi nito? Sa totoo lang, mula simula, mukhang ayos ang mga numero. Ang implasyon ay mas mataas sa arbitraryong 2% target. Pero malaki na ang ibinaba nito mula noong pandemya. At gayon din, ang kawalan ng trabaho ay tumaas mula noong nakaraang taon. Pero kung ikukumpara sa kasaysayan, ayos pa rin ito. Kung ang implasyon at kawalan ng trabaho ay parehong bumaba kumpara sa 4 na taon na ang nakalipas, isa ba itong halimbawa ng mga ekonomistang laging nagbabala kahit bihira mangyari ang krisis? Siguro nga. Ngunit ang mga numerong ito ay isa sa mga unang problema. Kakagaling lang ng USA sa pinakamalaking revision ng bilang ng trabaho na nagbunyag na halos 1 milyong trabaho ang sobra ang bilang. Ang mga ito ay kaduda-duda habang tumatagal dahil mas kaunti na ang mga negosyo at individual na sumasagot sa mga survey kasi sino pa ba ang sumasagot ng survey ngayon? May antas ng pressure sa mga ahensyang gumagawa ng datos para magmukhang maganda ang mga numero. Kung hindi ay may kapalit, lagi naming nililinaw sa channel na ito na ang pambansang estadistika ng ekonomiya mula sa mga bansang tulad ng China ay maaaring ditumpak. Nauna nang tinatakda ang layunin ng ekonomiya ng China at iniuulat ng mga sentrong panlalawigan ang resulta ayon sa target. Ang mga burokrata ay napopromote batay sa kung gaano kahusay ang performance ng kanilang sangay ng pamahalaan. Kaya maraming ekonomista ang naghihinala na may sistematiko at tuloy-tuloy na kamalian sa kanilang datos na maaaring lumala.
Kahit hindi natin aminin, ganitong pressure pwedeng magdala ng parehong epekto sa bansa gaya ng USA. Higit sa lahat, kahit malinis ang datos, maaaring hindi pa rin nito masabi ang buong kwento. Maayos tingnan ang unemployment bilang numero, pero sinusukat lang nito ang walang trabaho at aktibong naghahanap ng trabaho. Hindi nito binibilang ang labor force participation na mahigit 20 taon nang bumababa at kasama ang maraming sumuko sa paghahanap ng trabaho. Di nito binibilang ang underemployment para sa mga di makahanap ng trabahong tugma sa kanilang kakayahan, kaya napipilitan silang pumasok sa mga gig work. At di rin nito binibilang ang mga taong kulang ang oras ng trabaho. Ang pagiging employed ay nangangahulugan lang ng pagkakaroon ng isang oras na bayad na trabaho kada linggo. Mukhang maganda ito sa statistics, pero hindi sapat para sa maayos na pamumuhay o malaking ambag sa ekonomiya. May kaparehong problema rin ang inflation sa pagsukat, na maaring magdulot ng mabagal o di tugmang resulta dahil sa shrinkflation, shitification, at madalas na maliit na pagtataya sa gastos sa pabahay. Kahit tumaas lang ng 30% ang Consumer Price Index sa 5 taon, mas nasasagad pa rin ang pang-araw-araw na budget ng mga tao. Hindi rin nito tinutugunan ang mas malaking problema na kahit bumalik sa 2% ang inflation, hindi nito naibabalik ang mga taon na sobra ito sa dapat. Ngayon, mahalagang maintindihan ang mga limitasyong ito. Pero wala namang bago sa mga ito. Bakit biglang nag-aalala ang mga ekonomista sa stagflation ngayon? Para sa SADAS, malaki ang posibilidad na ngayon lang natin nalalaman ang mga impormasyong ito. Ang pagbabago sa mga trabaho ay palatandaan na maaaring di kasing ganda ng inaakala ang tunay na bilang ng may trabaho. Kahit hindi pa isama ang mga problema ng underemployment, na malinaw na lumaganap nitong mga nakaraang taon dahil sa pagdami ng gig economy. Ang paglago ng ekonomiya ay nagiging mas nakadepende na ngayon sa mas kakaunting mga industriya. Sa USSA, maganda ang paglago ng GDP dahil sa malaking paggastos ng gobyerno, malalaking pamumuhunan sa AI na baka hindi pang matagalan, at paggastos ng mga mamimili. Gayunpaman, may malalaking panganib ang lahat ng iyon. Malinaw na umaasa ang paggastos ng US sa utang ng gobyerno. Naging problema ito sa nakaraang 2 dekada at mukhang malalaman na natin ang epekto ngayon. Ang bagong patakaran sa pananalapi ay nagpababa ng buwis habang nananatiling ang paggastos. Kahit na inilipat ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga programang panlipunan, ngunit tumaas naman ang paggastos tulad ng depensa. Di ito simpleng issue ng budget. Dahil pwedeng mag-imprenta ng mas maraming pera ang gobyerno ng US pero di ibig sabihin na palaging bibigyan ito ng halaga ng mga tao. Minsan ang lahat ng teknikalidad kung paano inililipat ng mga gobyerno ang pera ay nakaka-distract sa supply at demand. Ang buwis ang pangunahing dahilan ng demand sa pera. Kung walang sapat na pera para pambayad buwis, makukulong ang tao. Isa itong dahilan ng demand. Ang pagpapababa ng buwis ay nagpapababa ng demand, at kung pareho ang lahat ng bagay, mas mababang demand ay katumbas ng mas mababang presyo. Ngayon, ang $1 ay laging $1. Pero kung dadami pa ito sa hinaharap, bababa ang tunay na halaga o ang kaya nitong ipalit. Dahil dito, ang nagpapautang sa gobyerno ay hihingi ng mas mataas na interes o pipili na lang bumili ng ibang bagay ngayon. Nangyayari na ito ngayon, kung saan ang mga pangunahing institusyon at gobyerno ay pumipili ng alternatibong mga pera at kahit mga bagay tulad ng ginto bilang reserba ng mga may hawak, imbes na US government bonds. Mapipilitan ang gobyerno ng US na magbayad ng mas mataas na interes na dahil sa dami ng kanilang utang ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang budget. Napapansin ng gobyerno na kapag sinusubukan nilang mag-ipon ng pondo sa pagbebenta ng bonds, nahihirapan silang humanap ng mamimili sa panggitna hanggang pangmatagalang panahon. Ang mga gobyerno na napunta sa katulad na sitwasyon ay napilitan ng magtipid, na pagbabawas ng gastusin at pagtaas ng buwis para masimulang bayaran ang utang. Magdudulot ito ng malaking bawas sa GDP na nagdudulot ng mabagal o negatibong paglago at pagtaas ng unemployment dahil sa natanggal na empleyado at kontratista ng gobyerno. Mas tumagal ang US sa ganitong sitwasyon kaysa ibang ekonomiya dahil maraming bansa ang gumagamit ng kanilang pera sa internasyonal na kalakalan, kaya't may libreng demand sila mula sa buong mundo, hindi lang sa sariling mamamayan. Pero dito nga ang malalaking international na institusyon at mga gobyerno. Pinagmamasdan nila ang lumalaking budget deficit at pabago-bagong international na mga polisiya at iniisip na maaaring bumaba ang halaga
ng kanilang mga reserba sa hinaharap. Kaya mas mabuting maagapan na. Ang stagflation ay itinuturing na pagkukulang ng central bank dahil ang pagkontrol sa employment at price stability ang dahilan ng kanilang pag-iral. Kailangan talaga ng maayos na koordinasyon sa fiscal policy ng gobyerno at monetary policy ng Fed para mahusay mapamahalaan ang mga variable na ito, lalo na kung hindi tama ang direksyon nila. Parang mga kamay na ginagamit para tumugtog ng maselang instrumento, kayang baguhin ng central bank ang bilis ng ekonomiya. Pero ang gobyerno lang may detalyadong kontrol sa pamamahala nito. Mahirap ito dahil ayaw ng mga politiko na gumawa ng bagay na posibleng magpabagal sa ekonomiya nila, kahit para sa pangmatagalang kapakanan ng bansa, dahil nakadepende sila sa maiikling election cycle. Sa kasamaang palad, pwede itong magdulot ng sitwasyong naglalaban ang dalawang kamay. Sinusubukang pigilan ng Fed ang inflasyon habang ang gobyerno ay gumagastos ng napakalaking pera. Bilang isang halimbawa, madalas itong mangyari at sanay na ang karamihan sa mga bangko sentral na humarap dito. Itinalaga sila sa mas mahabang termino para makapagpatupad ng mga polisiya kahit hindi agad popular. Kaya mahalagang manatili silang independyente. Sa kasamaang palad, di ganito ang sitwasyon ngayon. Ngayon, sinusubukang patugtugin ng kanang kamay ng Fed ang dalawang instrumento habang abala ang kaliwang kamay ng fiscal policy sa sarili. Sa inflation, di magkakatugma at kung magiging tapat, pabaya ang mga negosasyon sa kalakalan na nagdulot ng sobrang hirap sa pangmatagalang pamamahala ng supply chain na nagpapahirap sa presyo hindi lang mula sa panig ng demand kundi pati sa supply. Kung mas kaunti ang mga produkto na napupunta sa mga estante, tataas ang presyo ng mga iyon at hindi pa kasama dyan ang tiyak na mangyayaring pagpasa ng gastos sa taripa sa mga mamimili. Ang pagbawas ng buwis sa pinakamalalaking kumikita ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto dahil sila lang ang nagtutulak ng paglago ng konsumo ngayon. Sa USIG Siyam ICA, konsumo ang pinakamalaking bahagi ng GDP sa US at 10% ng mga kabahayan na ang gumagastos ng kalahati ng consumer spending. Kung magbabayad sila ng mas mababang buwis, mas marami silang pera na magtutulak pataas ng inflasyon sa mga pamilihan. Bukod sa agarang isyung panlipunan na nabibigyan ng tax break ang may mataas na kita, kapalit ng 70% ng populasyon, may practical ding problemang pang-ekonomiya. Maraming gumagastos ay nangangailangan ng empleyadong magpoproseso ng mga benta. At kung maliit lang na bahagi ng populasyon ang gumagastos, natural na mas kaunti ang kailangang empleyado para pagsilbihan ang mga consumer na iyon. Muli, hindi na ito bago sa sarili nito. Gumawa kami ng video tungkol sa K-shaped recovery, kung saan ang mayayaman ay gumaganda ang lagay at ang iba ay lalala. Pati mga problemang dulot nito, mahigit 5 taon na ang nakalipas. Sa halip na i-manage ang panganib, pinapalala pa ito ng kasalukuyang patakaran sa pananalapi. Mas lalo nitong inilalagay ang Fed sa mahirap na kalagayan kaysa kapag humaharap sila sa stagflation. Dahil ang iba't ibang polisiya ay magkakaroon ng iba't ibang epekto sa iba't ibang bahagi ng antas ng kayamanan at habang lalo silang nagkakahiwalay, mas mahirap pamahalaan ang mga pagkakaibang iyon. Para sa mayayaman at malalaking kita, ang epekto ng mababang interest rate ay pagtaas ng presyo ng ari-arian. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit ito nangyayari. Kapag mababa ang interest rate, mas madaling manghiram at mag-invest. Isipin ang kumpanyang may 10 milyong dolyar na kita kada taon, pero 100 milyon ang halaga. Kung walang capital gains, return on investment ito na 10% na maganda na. Kung 5% ang interest rate, doble ang kita ng investor sa mas mapanganib na pag-invest sa kumpanyang ito kaysa sa savings account na may nominal interest rate. Kung bumaba ang interest rates sa 2.5%, pero kumikita pa rin ng 10 milyong dolyar kada taon ang kumpanya, pwedeng umabot sa 200 milyon ang halaga nito. Doble pa rin ang kita. Ito ay simpleng halimbawa lang. Pero ganito ginagawa ang desisyon sa pag-invest. Walang mag-i-invest sa delikadong negosyo kung mas maganda ang kita sa risk-free savings o bonds. Kapag mababa ang interest, mas maraming nag-i-invest sa ibang paraan ng kita. Ang pagtaas ng presyo ng asset ay pabor sa mayayaman na nagmamay-ari ng karamihan dito at nagbibigay sa kanila ng mas maraming pera na hindi naman problema dahil sila rin ang gumagastos ng kalahati ng pera sa ekonomiya. Para sa mga di mayamang pamilya na walang naipong asset na pwedeng i-invest, ang pagtaas ng presyo ay maaaring magpahirap sa kanila, lalo na sa mga bagay tulad ng pabahay. Makakatulong ang mas mababang interest rates. Pero kadalasan hindi sensitibo ang utang ng mamimili sa pagbabago ng pangunahing interest rate. Ang mortgage na dating 5% ay naging 2%.
5% kaya kalahati ang nabawas sa interest. Ang credit card na bumaba mula 22.5% sa 20% ay makakatulong ng kaunti. Di lang ito moral na problema. Ang pagyurak sa nakararami para sa kapakinabangan ng mga may-ari ng asset ay maaring magpababa ng produktibidad. Yung kumpanyang nabanggit na 100 milyon na naging 200 milyon ay maganda para sa kasalukuyang mamumuhunan. Pero di pa rin nagbago ang kabuuang produksyon. Kaya mas mataas na presyo at mas mababang empleyo, yan ang stagflation. Malaki ang posibilidad na nandoon na ang US pero dahil sa pagbabago sa ekonomiya, hindi pa nila ito napapansin. Bakit nga ba ito nagdudulot ng matinding pagkabahala? May mga maunlad na ekonomiya na mas mataas ang unemployment, inflasyon at mas mababa ang paglago kaysa USA. Karamihan sa mga maunlad na ekonomiya ay kabilang dito. Kaya bakit ito malaking balita sa US pero hindi sa isang bansa tulad ng UK? Walang gustong maging katulad ng UK ngayon. Mas nagsisilbing palatandaan kung saan maaaring patungo ang US na nakakatakot na rin. Umaasa ang mundo sa US. Kaya kung sila ay mahirapan dahil sa stagflation, maaapektuhan din ang maraming bansa, pati na ang mga hirap na. Kung biglang bumagsak ang katatagan ng US dollar, magkakaroon ng pandaigdigang krisis. Sa bansa mismo, may problema na mas kaunti ang safety net sa US para sa mga apektado ng mga economic variables na ito na tumatama sa kanilang budget sa bahay. Ngayon, gumawa kami ng compilation ng mga problemang kinakaharap ng bansang Europeo bilang paghahambing. Ang ganitong sitwasyon sa US ay magkakaroon ng mas malalim at mas malawak na epekto. Kaya mo nang i-click ang video na yan sa iyong screen ngayon. Salamat sa panonood pare, paalam.